Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan ang mga prinsipyo, ang mga katuruan, mga katotohanan na ating masusumpungan sa banal na kasulatan. Kaya nga po, Hebrews. Ito po yung pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Ito man ay sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, maging sa ating bansa, sa ating lipunan. At ang ating pong talata sa segment na ito ay makikita natin sa Psalm number 75 and verses 6 to 7. And where we find the following verse. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He putteth down one and setteth up another. Sa wikang Tagalog po, ito ang sinasabi. Sapagkat hindi man mula sa silanganan o mula man sa kanluran o mula man sa katimugan ang pagkataas, kundi ang Diyos ay siyang hukom. Kaniyang ibinababa ang isa at itinataas ang isa. Sa kalalagyan po natin ngayon, ay dumating na po tayo sa panahon na tapos na ang eleksyon. Election is passed. And now we have an incoming president. We call him presumptive president. Ano po? Ibig sabihin, bagong administrasyon ang ating hinaharap. At anuman po ang gusot na dumaan sa ating eleksyon. However na marami pong naging very passionate, ano po, sa pagpili ng mga kandidato, ay sa panahon po ngayon, ang panawagan ay kung anuman po ang binigyang daan ng ating Panginoon na mailuklok, ay magkaroon po tayo ng pagtanggap nito. We call this the sovereignty of God. And it is best, it is wise that all our people would have that heart, no, na tanggapin ang bagay na ito. Ito'y binigyan ng daan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagboto. Ano po? And marami po tayong magagawa. Sapagkat alam nyo, tayo mga Pilipino, marami po tayong pinanggagalingan. Ika nga'y marami tayong pinaguhugutan. Ano po? And however, halimbawa, iba tayo ng mga taste buds. Halimbawa, siguro sa mga taga-norte, sa Ilocos, masarap siguro sa kanila ang dinengdeng. O kaya naman sa Bicol naman kaya, siguro masarap ang laing. O kaya naman siguro sa Mindanao, siguro sa Davao, masarap ang durian kaya, ano? And we all would have our preferences for taste. But then, we have an incoming president that would be president for all the Filipinos. Kaya nga po ang programang ito naglalayon, nabigyan na daan po natin ng bagay na ito at ang sinasabi ng banal na kasulatan na ito doon po sa Romans chapter 13 and verse 1. Ang sabi, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. And then doon sa verse 7 of the same chapter, the Bible says, render therefore to all their dues. Tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Ang ibig sabihin po kung sino raw ang dapat bigyan ng parangal, bigyan natin ng parangal. Kung halimbawa ang next administration, ang susunod na ito dapat bigyan natin ng pagkilala, bigyan natin ng pagkilala. And praise God that we have a God. Anuman ang ating pinaghuhugutan, we owe it to ourselves, we owe it to the next generation, we owe it sa lahat po ng mga Pilipino. Natanggapin natin ang kalooban ng ating Diyos. Ano po? Kaya ang panawagan ng Lighthouse Cafe, no? Kung hindi man po natin matanggap, magkape po tayo. Pagkatapos ay tanggapin natin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat may hinaharap kaming bagong administrasyon and we pray for that administration and may your will be done and you be glorified in our people and in our land. Pagpalain po tayo ng Panginoon.